kinatawan ng Lanao del Sur at isa ho sa mga House Trial Spokesperson, Representative Zia Alonto Adyong. Kong Zia, magandang umaga. Assalamualaikum warahmatullah. Maayong buntag, Ma'am Milky, and salamat po sa pag-imbita sa akin. Maayong buntag, Kong Zia. Unang-una ay kumustahin ho natin ano ba ang aambangan natin bukas sa ikaapat na pagdinig ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa panig po ng prosecution. Last week po na latag na po ng prosecution panel yung video kung saan nagbanta po ang ating Vice Presidente. Next week po, inaasahan po natin kasi nagkaroon din po ng investigation, preliminary investigation ng NBI patungkol doon sa pagbabanta. So ito po yung magiging premise o magiging latag ng ebidensya na ipapresenta po ng House Prosecution Panel, yung actual na investigation na sinagawa po ng National Bureau of Investigation. At doon haharap yung second witness ng prosecution, Kong Zia. Tama po yun, si Attorney Lotok po from NBI at na-mention na nga po yung pangalan ni Attorney Zulaika, pati na rin po si Captain Bello, no? Para po makita ng korte yung ano yung naging aside from yung investigation, paano po yung premise by which nagkaroon ng ganitong klaseng Zoom meeting kung saan, ayun nga, binantaan ang buhay ng nakaupong Pangulo, ang kanyang unang ginang, pati na rin ang dating Speaker ng House of Representatives. Ano lang po, yung kinatawan lamang po ng NBI ang haharap tomorrow at si Attorney Zuleika Lopez ay nakaschedule ng araw na Martes. Tama po yun, Ma'am Milky, kasi meron pong one day, one witness rule po ang korte. So, sa Monday po, aasahan po natin na base po doon sa na-announce ng ni Congressman Noy Defensor ay sa Monday po diyan po yung nakalatag na araw ng ating testigo si Attorney Lotok mula po sa National Bureau of Investigation. At last week ay natanong po natin, of course, yung mga kasamahan natin sa media dyan sa House of Representatives, ano ba ang fireworks sa Monday bukas? Kong Zia. Hindi ho ba Ma'am Milky, pag fireworks surprise po yan? Di ba? So, asahan na lang muna, abangan na lang po natin kung anong magiging fireworks. What we can tell you po, Ma'am Milky, is ito'y matatahi po yung testigo ni Mr. Calilong. Nais ko rin pong i-reiterate na nung last week, hindi ho nabutasan yung testimonya ni Mr. Calilong. In fact, yung presenta po ng mga videos ng prosecution, yun din po yung ginamit ng video. Doon din nila kinuha ang defense, no? Yung video na presenta din nila sa korte. Sa makatuwid, hindi ho nila na-refute ito na kumbaga manufactured o doctored kasi gumamit din po sila doon mismo sa video na pinresenta ng House Prosecution Panel. Ang ginawa na lang po nila ay hindi nila na-refute yung authenticity ng video, hindi ho nabutasan yung testimonya ni Mr. Calilong. Instead, gumawa na lang po sila ng rason na yung sabi nilang justification, no? O yung konteksto o yung premise, kumbaga. So para sa akin, para sa ating mga kababayan na nanonood, wala pong sapat na konteksto o justification para magbanta ang isang tao sa kapwa-tao niya, di ba? Very clear po yan. Ay yung pinag-uusapan na nga natin dito, hindi po yung authenticity ng video. Ang pinag-uusapan na po natin dito at ng taong bayan ay yung conduct ng isang halal na opisyal. Kasi sila po yung nagdidemand ang Constitution ng mas na standard of ethical standard na naaayon sa magandang pag-uugali, no? Yan po ay very clear. Hindi ho dapat natin gawing katanggap-tanggap o dahil lang ang Vice President, sabihin natin, according to the defense, ay galit, ay hindi ho natin gawing katanggap-tanggap yan at i-normalize, no? Kasi dapat ang mga opisyal po ng gobyerno, meron po silang restraint. You have to have a level of restraint na maski ganun kalaki yung gas, puot or galit, hindi mo gagamitin ito para ikaw ay magbanta. At hindi lang magbanta, i-explain na meron kang nakausap na hitman
or mamamatay tao para patayin ang Pangulo. Bilang isang Pilipino, Ma'am Milky, alam po natin na hindi yung mga pag-uugaling ganyan, ayaw ho natin na makita at marinig ang ganitong klaseng pag-uugali at pananalita sa ating mga anak, sa ating mga kaklase, sa ating mga guro, sa ating mga kapitbahay, sa kaopisina. Kung ayaw po natin yan marinig ang ganyang klaseng pananalita sa ating mga kaibigan, mga anak, kapamilya, katrabaho, dapat din po na i-demand natin sa ating mga halal sa gobyerno na hindi ho sila nagsasalita at nag-uugan at gumagawa ng mga pag-uugali na hindi po sang-ayon. Hindi lang ho sa ating standard of morality as Filipinos, but even against the Constitution, because yung ganito pong pag-uugali talagang hindi ho tugma doon sa tiwala na ibinigay ng taong bayan sa kanilang mga halal na mamumuno. So yun po yung pag-usapan natin ngayon. Is it a right? Is it the proper conduct for a public official, let alone the second highest official of the land, to just simply make threats and then impose upon the people to accept it simply because she's angry? Hindi po pwede yun. Dapat to mas mataas ang standard na dinidemand natin sa ating mga halal na namumuno po sa atin. Kung ayaw po natin yan ng ganyang klaseng pag-ugali, ayaw natin makarinig na pagbabanta sa ating mga kapitbahay, the same should also be imposed and demanded, more importantly, doon sa ating mga halal na pinuno. Lalo na second highest official in the land. Sabi nga dapat hindi i-normalize na pwede kang magbanta dahil galit ka lang o ito'y bugso ng damdamin. Anyway, Kong Zia, dun sa pinapanood natin na mga hearing nung nag-testify si Kalilong, talagang makikita mong kalmante at kahit na gibain ang kanyang mga testimonya, mukhang nasasagot naman niya lahat yung cross ni Attorney Narvasa. At kamusta? Satisfied ho ba kayo sa naging pagharap ni Kalilong sa unang araw ng impeachment trial as a witness of the prosecution? Hindi lang po tayo sa House Prosecution Panel ang satisfied. Even po ang taong bayan. Dahil na-prove po ni Mr. Kalilong na yung kanyang trabaho ng pag-preserve at pag-authenticate nitong mga videos na ito ay na-establish sa korte at sa taong bayan. Ito pong video na ito, nung una ay mga snippets ito na ginagamit na sound bites ng ating mga media partners, pati na rin po sa mga YouTube, makikita na po niyan. Yung iba nagiging meme. Pero nung tumayo po si Mr. Kalilong sa impeachment court, ito po ay naging opisyal na ebidensya. Sabi nga, tama nga po yung sinabi niyo, Ma'am Milky, panay po yung objection, at the same time, tinatry po nilang i-question yung credibility nitong witness na ito. Pati nga po yung mastery nitong witness na ito Pati doon sa pag-preserve. Pati yung yung kanyang training bilang isang expert daw. Halimbawa sa pagtukoy sa mga kumaga ay mga tape, mga video na dapat ba nating sabihin totoo o hindi. Kini-question yun kasi ilang buwan lang daw siyang sumailalim sa training, di ba, Kong Zia? Yes po. Tinatry po nila pero hindi ho nila na-refute. Hindi ho nila na-refute na yung kanyang naging trabaho bilang isang ahente ng NBI kung saan siya po yung nag-preserve at nag-authenticate nitong video na to ay hindi ho nila na-refute yun, o ibig sabihin hindi po nila napawalang bisa sa mata ng korte at sa mata ng bayan. In fact, ang ginawa po nila is kumuha din po sila doon sa video na sinubmit ni Mr. Kalilong sa korte, kasi 2 oras po itong video na ito Kumuha na rin po sila doon sa mga snippets na mga videos para ipakita po sa korte yung mga responses ni Attorney Zulaika. Sa makatuwid, yung pinresenta po ni Mr. Kalilong at pinreserve niya, pag-preserve po niya, ay gumamit din po siya doon. Ibig sabihin, yung kanilang intention na para questionin yung kanyang pag-authenticate ay hindi na ho nila nabutasan. In fact,
mas pinakalakas po nila yung testimonya ni Mr. Calilong bilang a competent witness dahil nga siya nga po talaga yung naatasan ng NBI na mag-collate, mag-preserve at mag-authenticate nitong 2-hour video na ito kung saan portion po doon sa video yung nagbanta ang Vice Presidente nang sinasabi ay may nakausap na siya, meron na siyang nakausap. Hindi lang po ito, Ma'am Milky, pagbabanta na halimbawa, sabihin natin, ay, paggalit yung isang tao, di ba, naririnig naman po natin normally. Kung minsan, nabibitawan lang natin. Oo. Oo, nabitawan mo lang. Patay ka lang, patay ka sa akin. Oo. Patay ka sa akin. Tutukin kita, etc. O papatayin kita. Sabihin natin na ganun, may naririnig lang tayo. Ito hindi eh. Ang premise kung saan ito nasabi ng Vice Presidente ay may nakausap na ako. Ibig sabihin, meron na talagang agreement, merong understanding, meron na akong nakausap at sinabi ko sa kanya, may mangyari sa akin, patayin mo si BBM, si Lisa, at saka si Martin Romualdez. Huwag kang titigil hanggat hindi mo sila mapatay. No joke, no joke. Ibig sabihin, yung pagbabanta, hindi lang pagbabanta, dinescribe niya kung saan siya at itong tao na ito ay nag-usap. No? At some point nag-usap. Hindi na ho pagbabantayan eh. Ano na po yun eh, meron na pong capability. Meron ng capability because the understanding has already been made. The request has already been made. And as a response to that request, the hitman agreed to her bidding and would carry out that order. So ganun po yung premise na yun. Hindi lang yun, patay ka sa akin. Diba? Hindi Ito lang sinabi. Niya kung saan nagkaroon ng usapan. Hindi lamang sinabi Kong Zia, kundi may plano na talaga at meron na siyang nakontrata na umano'y magsasagawa ng naturang plano kung sakaling matuloy. Ngayon, mukhang ito ang ilalatag ng prosecution sa pagharap naman ni Lotok ng NBI kung papaano ang ginagawang investigasyon ng National Bureau of Investigation dito sa ginawang pagbabanta ng Vice Presidente. Pero bago mo sagutin yan, Kong Zia, magpapaalala lamang ako at babalikan kita sa pagpapatuloy ng isyung pambayan. At sa mga late tuner, ang aking pong panauhin na isang Mindanaoan at isa sa mga House Trial spokesperson, Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong. Kong Zia, itong si Attorney Jeremy Lotok ng NBI, yung magpepresenta kung ano ba yung ginawang investigasyon ng NBI dito sa mga pagbabanta na ginawa ng Vice Presidente. Magiging bago po ba yung magiging testimonya niya dahil parang wala tayong narinig ano yung resulta ng investigasyon ng NBI tungkol po dito. Parang ito yung fireworks mabukas, Kong Zia? Well, ang masasabi ko lang po, Ma'am Milky, pagpaumanhin niyo lang po kasi isa po yan sa mga pag-uusapan. So, meron po tayo kasi sub judice rule. Pag hindi po napag-usapan ito sa korte o hindi pa nalalatag sa korte, ay hindi po natin mapag-uusapan yung merits po ng magiging testimonya ni Attorney Lotok. Pero isipin po natin si Mr. Calilong, siya po yung nag-authenticate nitong video na ito. Si Attorney Lotok, siya na po yung magbibigay sa atin ng resulta, no? Kung ano man po yung naging investigasyon nila. So, without giving too much po of the information, kasi without, of course, we would also like to respect the court, no? Yun po yung kanyang magiging partisipasyon na sa darating po na Lunes next week po. Mukhang pasabog nga yan na Kong Zia. Kasi unang humarap. Surprise po, Ma'am Milky, kasi fireworks surprise. Oo nga, surprise nga naman at aabangan dapat yon, di ba? Una kasing humarap si John Mark Calilong bukas, Attorney Jeremy Lotok at antabayanan din sa Martes, Attorney Zuleika Lopez at yung pangatlo sa Miyerkules, Captain Belinda Bello. Kong Zia, ito pong mga masipag po ang mga House spokesperson na kada po after o before ng impeachment trial, may mga press con. Pagkatapos ng impeachment trial, may mga press con pa rin. Masipag din po kayong magpa-interview sa iba't ibang mga himpilan ng radyo, telebisyon, maging sa mga taga-print media. Pero ang kalaban po natin dito matinding issue ng fake news. Papaano po ang pag-atake dito ng team ng House Prosecution Panel?
Well, unang-una po, importante po itong pinag-uusapan natin dito. Ito po yung konstitusyon ang nagsasabing meron dapat accountability. Kung sino man, kung maski ano kataas ang pinuno na niyang makuha, ma-obtain in terms of position, kailangan hindi ho tumitigil ang accountability mechanism ng Constitution. So ito po'y paraan para mailatag po natin ang katotohanan dahil ang paniwala po namin, hindi lang po dapat malaman ng taong bayan yung actual, factual, and truthful information. Karapatan po nila ito. Karapatan po nila itong malaman ang katotohanan. Dahil ito po yung magsiset ng standard sa mga darating po na panahon. Kung alin ba talaga ang katanggap-tanggap na pag-uugali ng conduct ng isang halal na publiko, lalong-lalo na po sa mga matataas na posisyon. So kinakailangan po talaga mag-engage po sa information dissemination, maging open po tayo para ilatag po yung mga napapag-usapan sa impeachment dahil naniniwala po tayo. Hindi naman ho lahat ng ating kababayan is nakatutok. Minsan may trabaho din po. Remember, Monday, Tuesday, Wednesday, weekdays po yan eh. Nasa trabaho po sila. So pag umuwi po ito sa mga kanilang mga bahay, nararapat lang man po na ang malaman po nila at may bigay sa kanila na impormasyon ay yung actual at factual na information. Dahil ang sandigan po natin dito, Ma'am Milky, is yung katotohanan na backed up by the Constitution. At alam po natin, ang ating Constitution ay sinulat po yan, hindi lang ho yan dokumento. Ito po yung breathing life ng isang soberanya na isang bansa. Ibig sabihin, ang siniservan po nito ay ating taong bayan. So, nararapat lamang na malaman po nila para po hindi lang bilang isang karapatan, para din po pagsugpo doon sa mga lumalabas na hindi mali at hindi tamang impormasyon na instead of makapagbigay sa kanila at maka-arrive sila into an informed decision, ay mali yung kanilang narinig at mali din yung kanilang pag-uunawa dito sa ginagawa at pinag-usapan po dito sa impeachment trial na ito. At para sa akin dito, Kong Zia, itaas natin yung level ng panonood at pakikinig sa impeachment trial. Tama na po yung mga personal attacks kasi bangitin na natin kasi napag-usapan to last week at hanggang ngayon yung baka may mga nag-breakfast, yung laway, yung sipon. Mas pakinggan ho natin ano ba yung sinabi at sinasabi para ho maintindihan natin yung latag ng pagdinig. Kasi po kung makikinig ho tayo, hindi lamang ho tayo kumbaga ay mabibigyan ng impormasyon, matututo rin tayo sa paraan kung paano ba ang ginagawang paglilitis, lalo na dito sa pagdedesisyon, ano ba magiging kapalaran ng pinakamataas o ikalawa sa pinakamataas na opisyal ng bansa. Kong Zia, bibigyan kita ng pagkakataon, panawagan mo sa ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan nating nasa abroad na nakatutok pa rin sa atin at sumusubaybay sa impeachment trial. Well, unang-una po, talagang kailangan po natin tumutok yung actual na nangyayari sa impeachment trial. Huwag po nating hayaan na ang nakikita lang po natin ng mga impormasyon ay panay pang pisikal na atake sa mga taong nakikita natin araw-araw sa impeachment trial. Tama po yung sinabi mo, Ma'am Milky, meron po tayong anti-bullying. Huwag po nating gawing issue ito ng pisikal dahil wala naman ho perfecto na tao sa totoo lang, no? Talagang normal po itong nakikita natin. So we have to set the standard higher in terms of national discourse and public discourse kasi karapatan ho natin talagang malaman itong mga akusasyon na ito at pakinggan po natin ang magiging latag ng prosecution. So ako ang sa akin po message sa ating mga kababayan, tumutok po tayo dito sa impeachment trial po na ito. Makibalita, let us be witness to the unfolding of the historic impeachment trial dahil hindi ito serbisyo lang sa isang grupo, hindi ito para iserbisyoan ng isang certain segment or sector in our society. This is for our country dahil ang sineset po natin dito, yung conduct of a public officer, yung tiwala na ibinigay po sa ating mga halal na mga halingkod bayan na yung dapat na tiwala
ay dapat pangalagaan ito. Hindi ho tayo gagawa ng pananaksil sa tiwalang binigay ng taong bayan. At masiset po niya ang tone kung sino po yung karapat-dapat na mga leader sa mga susunod na mga eleksyon dahil deserve po ng Pilipino yung leader na magagalang, disente, at maganda po ang kanilang maganda ang kanilang disposisyon para po gawin ang kanilang trabaho na pagserbisyuhan ang bawat Pilipino po. So yun po yung legacy at yung message po na gusto po nating ipaabot sa ating mga kababayan. Para po sa kanila ito, it will serve the entire country, it will serve the public interest and no one else. So maraming salamat po and happy anniversary po sa DZRH. Maraming salamat. din po Maraming na salamat. Nakatutok po kayo. Ito po importante, itong mga mainstream media, social media, kayo po yung nagiging conduit, no, ng pagbabalita, yung tamang balita sa ating mga kababayan. Happy anniversary po sa inyo, Ma'am Milky. And maraming din salamat po sa pagtutok sa impeachment trial na ito. Maraming salamat, Kong Zia. Magandang umaga po at salamat sa oras sa panayam ngayong umaga sa Isyong Pambayan. Ang kinatawan ng Danau del Sur at isa ho sa mga House Trial Spokesperson, Representative Zia Alonto Adjong.